Ibang level na talaga ang Bini. Next level na rin ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Top 5 news this week, April 26 to May 2. Number 5, major Pinoy pride moment as Bini receives the Global Force Award from Billboard Women in Music 2026 sa Hollywood. So ang actress and model na si Cara Delevingne ang nag-present ng award sa ating P-pop queens. Means a lot para sa ating mga Pilipino kasi finally we are getting the space and recognition in global pop culture that honestly we have long deserved. This is not just a milestone for us, but also a responsibility we carry with so much pride. We hope that we also inspire young girls watching this and they realize that their dreams are also valid no matter where they come from. Back-to-back wins to for Bini who recently had a glorious moment in the 2026 Coachella Music Festival. They really made it. By the way, nakatanggap din ng awards yung members ng fictional girl group na Huntrix from K-pop Demon Hunters. And if you're a millennial or older, you'll remember Thalia, aka Marimar, Maria La Del Barrio, Maria Mercedes, at Rosalinda. She received the Icon Award. Kasi before K-dramas, remember na nahumaling muna ang mga Pilipino sa Mexican telenovelas. Also, it's great to see Billboard honor music acts from places beyond the US, di ba? Number 4, the biggest ever balikatan exercises are showcasing the Philippines' broadening and deepening military partnerships with other countries. Yes, countries as in plural kasi hindi na lang ang US ang kasali. Nandito rin ang mga tropa mula sa Japan, Australia, Canada, France at New Zealand. Mga bansang may visiting forces agreement na ang Pilipinas. In fact, this is the first time Japanese combat troops are operating in the Philippines since World War II. However, ang Amerika pa rin ang biggest participant. Sa kanila galing ang 10,000 out of the 17,000 soldiers participating in the war games. Expanded din tong balikatan na to in terms of the operations na i-exercise. Land, sea, air, and cyber. This edition of Balikatan sees further focus on external defense. May exercise nga in which the troops launched a missile to neutralize a simulated drone attack over the waters of Zambales. Dati kasi, sa counterterrorism at anti-insurgency nakatuon ng balikatan. But that has changed in recent years because of the emerging threats of conflict from outside the Philippines. I mean, hindi man tahasang banggitin ng mga spokesperson ng participating military forces ang China o Taiwan o West Philippine Sea, the fact na air and maritime defense operations ang ilan sa biggest exercises, alam na. Mahalaga ang war games na gaya nito kasi baliwala yung mga alyansa natin kung hindi matututong mag-work together ang militaries natin. Interoperability is everything when it comes to these partnerships and alliances. For the US, this sends the message na hindi nila inaabandona ang allies nila kahit na abala sila sa gera sa Middle East. Para sa Pilipinas, the growing list of participating countries shows its effort and success na bawasan ang pagdepende sa Amerika, which remains our only treaty ally. Number 3, itong Navotas landfill na nasunog noong April 10 at tuloy-tuloy pa rin umuusok, tad-tad pala ng violations ang operator bago pa man yung sunog. Napag-alaman ng Rappler, ito palang Phil Ecology Systems Corporation or Phileco, hindi nag-comply sa una, required soil cover. Pangalawa, kulang sa gas vent pipes para ma-release ang methane gas. At pangatlo, delay daw sa pagsasubmit ng safe closure and rehab plan. At ito pang mas malala, yung usok daw na yan ay methane na nare-release dahil sa combustion ng mga bundok ng basura. Sabi naman ni Maria Delia Cristina Valdez, hepe ng DENR Solid Waste Management Division, pwedeng mag-explode o sumabog ang methane if unreleased at certain concentrations. This is cause for concern kasi unhealthy na raw ang air quality sa Metro Manila dahil sa sunog sa landfill na to. Number 2, what we know about the whereabouts of Zaldico. Una, nananatili siyang at large sa Europe at pangalawa, he is seeking asylum in France. Balikan natin yung timeline. So April 16, sabi ni President Ferdinand Marcos Jr., arrested o nahuli na ang resigned ako Bicol representative na to sa Czech Republic. Wanted si Ko sa Pilipinas dahil nexus daw siya ng flood control corruption bilang dating House Appropriations Chair. Okay, April 17, binago ng palasyo ang kwento. Tinangkaraw ni Ko na pumasok ng Germany pero naharang at ibinalik sa Czech Republic. Remember, cancelled ang regular at diplomatic passports ni Ko. Matapos ang isang linggo, walang opisyal na gustong magkumpirma kung nasaan si Ko. Nag-split hairs pa ang DOJ. Nahuli or caught doesn't necessarily mean arrested daw. Pwede raw ang kahulugan nito ay napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos.
Sabi naman ng Czech authorities sa Rappler, yes daw nagkaroon ng quote-unquote intervention at ayaw nilang tawaging arrest. Okay, April 29, ipinatawag ni Marcos ang mga envoys ng France at Czech Republic sa Malacanang pero wala siyang napigang impormasyon. Disappointed daw ang Pangulo sa whole situation with Zaldico. April 30, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman daw masasabi nagkamali ng pahayag ang Pangulo kasi kinumpirma naman daw ng Chargé d'Affaires ng Czech Republic na na-detain nga si Ko sa Prague for invalid travel documents. And as of Friday, Mayo 1, ibinalita ng GMA News na ayon sa Philippine Embassy in Paris, there's reason to believe that Ko is in France dahil may properties siya doon. Sabi daw ni Ambassador to France Eduardo de Vega, kahit daw sumulput pa si Ko sa embassy doon, they cannot just simply arrest him. So yan thus far ang hunt for Zaldico. Failure ba to ng Google Translate o masyado bang enthusiastic ang Pangulo sa pag-announce? Mahina ba ang diplomatic efforts natin? And also, sorry na lang but we have to ask. Gusto ba talaga ng mga kinauukulan sa Pilipinas na maibalik si Ko sa bansa, considering na marami siyang idadawit? Reminder, we have a free app where you can get the best and the latest news updates. Download na! Alright, number 1, may probable cause daw to impeach VP Sara Duterte, sabi ng House Justice Committee. Imagined myself cutting his head. This means na sa sapantahan ng komite, malakas ang ebidensya na nilabag nga ni VP Sara ang konstitusyon enough para tanggalin siya sa pwesto. Unanimous ang boto ng 53 members ng komite pabor sa impeachment. So recap natin yung mga akusasyon at ebidensyang lumabas sa 4 na hearing. Inubos daw ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na confidential funds nito noong 2022 sa loob lang ng 24 oras. Na umano ay inihatid sa iilang tao ng testigo na si Ramil Madriaga who claimed na operator siya para sa mga Duterte. Ayon sa AMLAC, di tugma ang naitala nilang bank transactions ni VP Sara sa kung ano ang nakadeklara sa SALN niya. Lumagpas ng 6 billion pesos ang mga naitalang transaksyon pero nasa 6 million lang ang idineklara niyang deposits niya sa SALN niya at hanggang 88 million pesos lang ang declared net worth. Sinuhulan o sinubukan daw niyang suhulan ang ilang opisyal ng DepEd nung Education Secretary siya. At as seen in videos, malinaw daw na pinagbantaan ni VP Sara ang buhay ng Pangulo, First Lady at ng nooy House Speaker. So what's next? Magkakaroon ng formality vote to affirm the committee report sa lalong madaling panahon, tapos iaakyat yon sa plenary para pagbotohan. If at least 106 o 1/3 ng mga congressman ang sumang-ayon, mai-impeach si VP Sara at iaakyat sa Senado yung kaso para sa paglilitis. Kung 2/3 ng mga senador ang bumoto laban sa kanya, matatanggal si VP Sara sa pwesto at bawal nang tumakbo sa kahit anong posisyon in the future. By the way, nagpa siya yung House Justice Committee na wag nang ungkatin yung tax records ni na VP Sara at nung asawa niyang si Man Scarpio bilang pag-iingat kasi baka raw may malabag silang batas pag ginawa nila yon. Sapat naman na daw yung ebidensyang nakalap nila. Pero now, ang BIR na mismo ang nagpa siyang i-audit nila ang tax records ng mag-asawa at ng 9 na negosyong konektado sa kanila. Hindi naman daw yan conclusion of liability, sabi ng BIR. Pero hahabulin nila kung mayroon ngang utang na buwis yung mag-asawa. Di ba yung mga Marcos meron ding buwis na ayaw bayaran? Sana all singilin ang mga utang nila sa bayan. Alright, that's it. See you again next week.